So, what's up guys? It's your basketball geek CJ Larin. Si Seth Jamse, may trabaho siya ngayon kaya ako muna mag-handle. So, we have here today our very special guest, Kuya JR Alabanza. So, kamusta ang Thank you. training, Kuya? Yun, kakatapos lang. Break. Break kasi kami 2 days kaya medyo mahirap yung practice today. Uh, Kuya, bago natin pagkwentuhan yung mga basketball journey nyo, paano Yes. kayo, Kuya, nagsimula paano nyo nasimulan yung sports na basketball, Kuya? Actually, yung basketball career ko, actually late na siya nag-start. Kasi nung elementary ako, hindi ko gusto mag-basketball actually. Then, medyo, pag, ano ko, nung high school, medyo malaki na ako. So, na-pwersa ako maglaro ng basketball. Yung dad ko, pinersa na ako. So, second year high school na ako nag-start basketball. Maging varsity sa, yun. Una, nag-tryout ako ng high school sa ICS, sa Rain QC. Then, sumasali sila ng mga minor leagues ng high school. Tapos, nakakalaban nila yung mga different NC schools. Actually, San Beda, isa na doon. So, doon ako doon ako na-scout ni Coach Ato Badulan, high school late lahat ato ko doon scout niya ako. Then, nung fourth year ako dun sa school ko, paglipat kinuha niya ako sa Beda. Actually, si JR Taganas ka, teammate ko pa nun sa Beda. Na-interview po namin si Kuya JR Taganas dito. Oo nga, Opo. napanood ko din yung podcast. Opo. Yun. So, from fourth year ako dun sa school, transfer ako pagka-transfer ako sa Beda, nag-repeat ako ng third year. Kasi usually yun yung ginagawa nila ng high school before para makalaro ng NCAA. So, ayun. So, Kuya, di ba nag-UAAP po kayo, di ba, Kuya? Before ako mag-UAP, kasi dapat San Beda talaga ako lalaro. Kasi nung coach, after ko mag-San Beda High School, ang coach nung college ng San Beda was Coach Nachi Latela. Ah, Then nung nawala siya, pinilitan siya ni Coach Koy. Nagustuhan ako ni Coach Koy, Coach Koy Banal. So, from San Beda High School, dapat lalaro ko ng San Beda College dahil kay Coach Koy. Then, bigla siya nawala eh. Parang nawala siya sa San Beda. So, I decided to lipat na rin ako. So, end up, muna niyan, FAU muna ako dapat. Then, after summer, lipat ako ng UP kasi gusto ng dad ko nasa UP ako. Kuya, tanong ko lang, Kuya. Sino sa paglalaro nyo ng UAAP nyo, Kuya, sa UE Red Warriors, Yes. ano po yung best experience nyo po while playing in the UAAP po, Kuya? Actually, yung sa akin, college years ko, di masyado magano ko. Actually, di siya ganun kasi di, di ako masyado nakakaroon ng playing time that time. Kasi stack yung team na eh. Ang pinaka ano ko na lang siguro yung pumasok kami ng finals. Year 2009 pa yun, iba, UAAP, season 71. Basta, yun. Nakapasok kami ng finals kalaban natin na yung sila Rabal, sila Toy Baclaw, sila Eric Salamat. Nag-game 3 yun eh. Goal 1 yun. Yung pinaka-greatest ano siguro kasi mahirap pumasok ng championship usually. Yung time namin usually Lasal and Ateneo lang yung Opo, silang pumapasok. dalawa. So, Biglang sa UAP. Kuya, sino po yung sa buong paglalaro nyo po although sabi nyo nga po, hindi po kayo masyado nagamit kasi stock. Sino po Oo, yung, sa practice nyo po, sino po yung pinaka, sabi na natin, mahirap bantayan sa inyo, sa team nyo yung dati? team namin. Si Opo. Pari Llagas. Pari Llagas, dati nung time na sobrang lakas. Like, sa practice pa lang, kahit tumigit ka na sa kanya, masakit na eh. Shoutout Pari Llagas. So, sa ano kuya, Stud. sa UAAP naman po, na for sure pinasok naman po kayo sa ano po, UAAP games nyo kayo, no? Sino yung Siyempre si, mga nabantayan nyo po na sa UAAP po na naging memorable sa inyo? siyempre si Raba Lusig. Kasi siya yung MVP that time. Sobrang pag pinantayan mo si Raba, parang pinantayan mo si June Martin. Ganun yung Tangkad eh, kuya. laki niya eh, siya kasi tapos sobrang confident that time. Kasi yung college, puro kami payat eh. Kuya, Yun. ano po yung greatest challenge nyo po along your basketball journey, kuya? Siguro yung pinaka-challenge para sa akin. Opo. As of now, medyo matagal na rin ako. Siguro yung consistency lang. Siguro.
kailangan consistent ako sa mga ginagawa ko. Then, at my age kasi, medyo matanda na tayo. Siguro kailangan consistency sa katawan, sa disiplina, everything. Pati sa mindset mo. Kailangan consistent ka. Ano yung nasimulan mo, kailangan ka matatapos. So, kuya, yung 'di ba naglaro po kayo sa Alab Pilipinas na kuya? Oh, yun. Sa ano. Before, ano yan eh. May story about that. Naalala ko. Kasi nung time na yun, dapat lalaro pa ako ng D-League. Tapos bigla akong tinawagan. Teammate ko dati sa Marinero, si Pao Belona. Si Kuya Pao. Mag-try out ako. Parang nagpahanap daw sa kanya ng parang local. Nung time na yun, plano ko. Kasi second conference na ng D-League sa Marinero. Dapat lalaro ko yung coach ko yun. Kaya biglang tinawagan ng ni Pao. Naghahanap na doon ng local big try ko doon sa kanila. So, yun, nag-end up try ako doon. Gusto ni Coach Jamie Helapan. Actually, nung unang tryout ko, na agad yung tune-up game kalaban sa Beta Red Lions. Which is, parang, ang ganda kasi bigla ang ganda nung nilaro ko. So, baka doon ako na si Apit. Tapos local. Yun. The rest is history. Kuya, ano yung syempre playing for the Pilipinas, kuya. Ano po yung experience nyo po na pwede nyong ibaon throughout your basketball journey nung naglaro kayo for the Philippines po, kuya? Playing for the Philippines, sobrang saya. Kasi yung Pilipino talagang all out sa'yo kahit sa part ka ng, although nasa Asia lang kami nun, Asian countries lang. Sobrang saya kasi lahat sila, kumbaga yung warm welcome ka, all out support sila sa'yo kahit di ka nagagamit. Parang sobrang, ano sa masaya maglaro para sa Pilipinas kasi dahil sa mga kapwa Pilipino. So, kuya, ano po? Syempre from balik kasi sikat po kayo sa ano sa larangan din po ng 3x3 kasi from 5v5 kuya. Sabihin niyo po kwento niyo naman po kuya kung ano po yung adjustments niyo po from 5v5 going to 3x3 basketball. Ako, sobrang iba. Yung timing and everything, sobrang iba sa 3x3. Kaya, yung 3x3 kasi, nag-start yan nung yung gano'n ko yun nung pandemic talaga. Opo. Kasi parang, yan lang yung shoutout sa Altamirano family na tumulong sa amin, pandemic time, sa Chokes. To go. Kahit pandemic, parang pinush nila matuloy yung everything, bubble kami sa nag-start yan. Nag-start career ko sa 3x3. So, sobrang iba yung transition from 5-on-5 to 3x3 kasi daming sobrang fast-paced siya, tapos yung bola, maliit. Basta, pagka-layup mo, pagka-shoot mo, hindi ka pwedeng mag-relax kasi didepend sa kakagin. Oh. Tapos, yung physicality, sobrang taas din. Maraming times na pumapasok sa ulo mo na malapit pero kasi sobrang nakakapagod eh. Sobrang fast-paced siya talaga. Pero sobrang masaya lang. Kaya may mga skills mo eh. Yung mga skill set mo, mapakita mo talaga. Kuya, speaking of 3x3, syempre hot issue to ngayon kasi sa PBA kasi ni-remove na nila yung 3x3 basketball sa PBA, kuya. Ano namang take nyo dun, kuya? Kasi syempre nawala yung mga naglalaro ng 3x3. So from 3x3, buti na lang may mga kinukuha pong players from from 3x3 to MPBL po. No? Siyempre, malungkot. Kasi yung 3x3, PBA 3x3, general, marami natutulungan player, everything. Kasi naging part ako every season yun. Pagka nakakalungkot na mawawala na kasi yung mga player mawawala ng trabaho at the same time, ibang staff mawawala din. So nakakalungkot talaga mawawala siya. So hopefully in due time, isipan nila balik or pagka SPP magtapos para sa trades. Kasi Olympic game na yan, di ba? Opo. So, ganda ngayon pa lang enhance na natin skills natin sa trades. Time pa rin. Kuya, now in your career, kuya, playing for Binyan, sabi na nating star-studded team ito with ex-PBA players. Kuya, how does it feel being coach and
nakakalaro din ng yung mga ex-PBA players, lalo na yung mga superstar dati coming from the PBA tapos MPBL sila ngayon. Ano po yung feeling ko yun? Siyempre, sobrang blessed na coach ka ng isang veteran champion coach, Coach Boy. Tapos, yung ibang teammate mo, ex-PBA, hindi lang ex-PBA, mga star player talaga in time nila. Sobrang blessed kasi, nag-guide ka ng mga tamang tao. Kasi sila mismo, winner sila in their own career. So, niloloka po sila. At the same time, maraming natututo sila sa iyo. Lalo na kay Coach Boyd. Kasi si Coach Boyd, sobrang nakakalabong pa sa tirig dati. Sobrang dami ng championship. Dami niyang pwedeng, dami niyang sa career niya. Dami niyang pwedeng ipagmalaki sa kanya. Tapos, Coach Boyd, sobrang blessed. Tapos sila Matt Macardona, sila JJ, si KG, even si Ping, si Ping is sobrang leader talaga para sa amin. Although, hindi nakakalaro si Ping, pero pag naglaro siya, pinapakita na sa amin na leader talaga siya. So, ikaw, parang kailangan i-absorb mo lang lahat. Ang masabi sa'yo, kailangan open ears ka na matuto ka sa atin na. So, kuya, na-skip ko kasi yung ano eh. Paano po kayo nakatungtong sa MPBL, kuya? Kwento nyo naman po yung story po nun. Kung unang MPBL ko is Mandaluyong pa kasama ko si Ray Perks. Kaso hindi namin natapos kasi bumalik na kami sa Alat that time. Apat kami nasa Mandaluyong. Tapos bigla kaming parang half the season na MPBL ko rin sa Alat. Then after nung Alat days ko, Alat season 2, bumalik ako MPBL by Bulacan years 2019. Yun. Tapos time na yun, sobrang desisyon kasi galing akong Alat Pilipinas. Yung confidence ko sobrang taas na kaya nadala ko sa team. Breakout game nyo po yun, kuya eh. Opo, breakout game nyo po yun. Breakout year ko actually. Kasi parang lagi akong, hindi naman lagi. Nagbe-best player pero hindi naman lagi. Pero parang pinaka-peak ko. Yun yung peak ng career ko. Nasa Bulacan ako. Kuya, Tapos after nun, nag-3x na ako. And then, ito, bumabalik ulit sa nag-Imus, tapos ngayon, ganyan. kuya, sa career nyo po ngayon, ano pa po yung gusto nyong makamit sa career nyo po through basketball? Siguro, gusto ko makamit. Pero ito, syempre, kahit sino naman gusto mag-champion, lalo na sa MPBL. Lalo natin mahirap champion sa MPBL kasi malakas na. So, hopefully, magkaroon kami ng chance na makapaglaro which is championship. Kuya, growing older po pala, sino yung basketball idol nyo po, growing older? Locally. Pwede rin pong, siguro, sige kuya, magbigay tayo. Isang local tapos isang, sabi natin, international. Growing up, siyempre, Team Duncan. Team Duncan yung idol natin internationally. Tapos, growing up dito, sa local, growing up, yung Limpot, si mga post yan dati. Pero ngayon, Junbar na idol ko eh. Hindi naman. Sayang kuya, no, hindi nakapasok ang Gilas. Pero good fight pa rin. Good run. Galing. Galing Opo, yung sistema. So, kuya, last question po, kuya. Best advice for the youth sa pagpapatuloy ng basketball career nila, kuya? Ano po yung pinaka-best advice nyo sa kanila? Yeah, like what I've said, consistency. Kailangan consistent ka in everything that you. Kasi ako, may mga times talaga na wala eh. Yung consistency ko babago. So, nawawala talaga. So, like, the experience ko, kailangan may consistent ka talaga in what that you do. Lalo na sa mga preparations mo sa game, everything. Tapos yung bata, siyempre, lalo na pag student natin, kailangan yung studies. Kaya, tapos, may isa eh. Kailangan 10 plus. Opo. Kuya, thank you for accepting our invitations sa The First Podcast pala, Shoot First. Mike Reyes po yun eh. Opo, kuya. Kuya, thank you at good luck po sa mga games nyo po, kuya. Maraming salamat din, bro. Ingat. Sige po, kuya. Sige po, ingat po.